Okay, so ito naman yung ating kasunod na problem. Find the force in members DE, AE, and AB. So, nasan ba yun? DE, AE, and AB. Okay? State whether each member is in tension or compression. Solve also the support reaction. Use the method of sections. Okay, so method of sections gagamitin natin. So, support reaction kay D, meron tayo ditong support reaction. Bali dalawa, D of X saka D of Y. Sa A naman, so isa na lang. Yung support reaction natin papunta sa kanan or horizontal. So, malaman na lang natin mamaya kung tama ba yung direction. Pero isa lang, naka-normal lang siya dun sa ating roller. Okay? So, okay, let's start. So, lagyan natin to ng AX. Tapos, ito naman ay DY. Tapos, ito naman ay ito pala ay DY. Ito ay DX yung nasa taas. DX. Okay, so, pwede na nating makuha yung alin? DY. So, summation of forces at vertical tayo or Y equals 0. So, summation of forces vertical. So, we have our dy. So, positive si dy. Ano pa yung mga forces natin? Ito, 20 kN nakaturo pababa, 40 kN pababa at 40 kN pababa. So, ibig sabihin, puro minus ang kanilang sign, negative sign. Minus 20, minus 40, minus 40 equals 0. So, therefore, d sub y is equal to 100 kilonewton. So, tama yung ating direction ng d sub y. So, pataas. Okay? So, ano pa yung isa? So, doon naman tayo sa dx saka ax sa horizontal. So, parehas hindi given yung ating dx saka ax. So, magkakaroon tayo ng moment. Okay? So, summation of moment at a equals 0. So, dx times, anong multiplier natin? 2.5 plus 40 kilonewton times, anong niya? 3 meters from A. Plus uli, 40 kilonewton times, ano yung distance niya from A. So, 6 meters na, okay? Times 6. Equals 0. So, therefore, d of x equals ilan? Ang d of x natin. So, ang d of x natin masosolve ay 144 kilonewton. So, that is negative. So, ibig sabihin, baliktad yung direction ng d sub x natin. So, d sub x is equal to 144 kilonewton papunta sa left. Okay, pakaliwa siya. Para man naman makuha natin yung ating AX, forces at equals 0. Ayun ang sumulat. Yan. Pause. Ano sumulat ng ballpen ko? Summation of forces at x equals 0. So, therefore, dx pakanan plus ax pakanan din equals 0. So, ano yung dx natin? 144 kilonewton. So, negative siya. So, ax is equal to 144 kilonewton. So, papunta naman siya sa kanan. Okay? So, meron na tayong mga reaction forces. So, ilagay muna natin dito. ax is equal to 144 kilonewton punta sa kanan. Tapos, dx is equal to 144 kilonewton papunta sa left. And dy is equal to 100 kilonewton papunta sa taas. Okay? So, ayun. So, tanggalin na muna natin itong mga to. At tayo ay maggagawa ng section.
kunin natin yung free body diagram ng ating section. Saan ba tayo maghahati para mas mabilis? Okay? So, papakita natin sa inyo. So, hatiin natin siya dito. Kasi ang hinahanap natin ay DE, AE, at saka AB. Okay? Ito yung mga hinahanap natin. AB, DE, AB, AE, at saka DE. So, hatiin natin dito. So, gawa tayo ng free body diagram. Okay? Yan. Tapos, papunta doon. Tapos, papunta doon. Tapos, papunta doon. Ito ang tinatawag nating DE. Internal force. Okay? AE. Ito naman yung AE. Gawin natin mga tension lang siya. Tapos, ito naman yung AB. Tapos, lagay natin yung mga reaction forces natin. AX, pakanan siya, no? 144. Tapos, ito naman ay papunta sa left. 144. Tapos, meron pa tayo ritong force na dy, 100. Okay? Di ko na muna nilagay yung mga unit. Okay? So, anong gagawin natin dito para makuha natin yung mga DE, AE, at saka AB? Okay? So, anong unang gagawin natin? So, magkaroon tayo ng summation of moment. Okay? So, nasan ba yung ito? A. Kasi dito tayo magmo-moment sa A. Bakit? Kasi meron ditong AE at saka AB. Para ma-cancel out na agad si AE at saka si AB. Tapos itong 144 kN, maka-cancel out din. 100 in line with the A, point A. So, mawala na rin. Okay? So, ang mangyayari na lang ay yung horizontal component na lang ng DE. Tsaka yung, ito wala na rin to eh. Yung pababa ng DE. So, ano ba yung horizontal component ng DE? Alamin muna natin ano. Okay? So, itong DE natin, ang slope niya, ano ba yung haba nito? 3 plus 3, 6. Tapos, ang taas ay 2.5. Ano ngayon ito? Okay? 6 squared plus 2.5 squared is equal to blank, blah blah. So, makukuha na natin dito ay 7.5. Okay? 7.5 makukuha natin dito. Pa-Pythagorean theorem lang tayo. Lagay ko muna rito square root ni 6 squared plus 2.5 squared. Okay? So, that is equal to 6.5. 6.5. Okay, so 6.5 siya. Kung 6.5 siya, magkakaroon na tayo ng horizontal component ng DE. So, DE times 6 over 6.5. Okay. So, meron tayong horizontal component. Lagay ko na rin yung vertical component niya kasi siya ay 2.5 over 6.5. Yan. Okay, so summation of moment at A equals 0. Okay. So, pag nag-summation of moment at A tayo equals 0, 144 times, ano yung height niya? That is 2.5. 2.5. So, kasalungat, so minus. Yung DE natin, kaparehas ng takbo, so plus DE times 6 over 6.5. Ano yung kanyang distance ng ating force, DE? Yung horizontal component ng DE. So, 2.5 din. Katapat lang siya ng 144 equals 0. So, makukompute mo si DE is equal to ilan? 156 kilonewton. Positive ang lumabas, kaya it is a tension.
Okay? So, meron ka na agad nakuha na DE. Okay? Ano pa ang kasunod nating gagawin? Pagkatapos nating mag-summation of moment, pwede na tayo mag-summation of forces. Okay? Summation of forces at so meron kang vertical dito at y muna tayo at y equals 0. So summation of forces at y equals 0. So kailangan na rin natin yung AE natin ano ba yung kanyang magiging components. Ang height nito ay 2.5 din pero ito ay 3 na lang. So 3 at saka 2.5 square root ni 3 squared plus 2.5 squared. So that is equal to ilan? Okay? Square root of 61. So square root of 61 over 2. Okay. So ibig sabihin ito ay square root of 61 over 2. Yan. So summation of forces at y. So lagyan na natin din dito ng mga vertical component ni AE. So AE times ano yung pataas niya? 2.5 over square root of 61 over 2. Tapos, ang kanyang horizontal component ay AE times 3 over square root of 61 over 2. Okay. So, pwede na rin natin itong i-rewrite as 2 times 3 over square root of 61. Ito naman, 2 times 2.5 over square root of 61. Okay. So, vertical muna tayo, So, 100 kilonewton pataas plus AE times 2.5 times 2 is 5 over square root of 61. So, pababa si DE, minus DE times 2.5 over 2.5 over 6.5 equals 0. Okay? So, makukuha mo na agad si AE since itong ating DE ay nakuha na natin kanina. Yan, DE. So, makukuha na natin si DAE is equal to ilan? So, 62.48 kilonewton. Okay? So, negative ang nakuha natin dyan, Negative. So, therefore, AE is equal to 62.48 kilonewton compression. So, yan. So, meron na tayong dalawang nakuha na forces. Okay. So, ang kasunod natin, kunin naman natin si AE, nakuha na. Si AB na lang ang wala, Si AB na lang. So, summation of forces, horizontal or sa X, equals 0. Lahat ng X natin ay ito, 144 pa kanan, minus 144, yung nasa taas na 144. Okay, so maka-cancel out lang naman sila kasi dalawa lang naman sila kanina, di ba? Tapos, yung DE natin plus DE times 6 over 6.5 plus AE times 3 over 3 times 2, so 6 over square root of 61. Ano pa? Plus AB equals 0. So therefore, AB makukuha mo na siya as, so yung ating AE, since pakanan pa rin yung ating nakalagay dito, kaya positive siya, so ang gagamitin mo ay AE is equal to negative 62.48. So negative dapat ang gagamitin mo dito. So AB
Anong makukuha mo kay AB? Ay 96 kilonewton. So, negative. Okay, so AB is therefore equal to 96 kilonewton compression. Okay? So, yan yung ating mga sagot. 96 kilonewton compression at saka DE is equal to 156 kilonewton tension, AE is 62.48 kilonewton compression. And then, ito yung ating mga reaction forces. Okay? So, maraming salamat sa inyong panonood. Thank you.